Sinasabi sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Gayon din, ang mensahe ni Apostol San Pablo, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo, kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Dahil pinagkalooban tayo ng hindi masukat na yaman ng biyaya ng Diyos, lumapit tayo sa liwanag ni Kristo at ihatid natin ito sa lahat ng tao. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma at patuloy tayong inaanyayahan na ihanda natin ang ating masarili para sa makahulugang pagdiriwang ng Misteryo Pascual ng ating tagapagligtas. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Matapos masakop ng Persia ang Babylonia, pinukaw ng Diyos ang kalooban ni Haring Ciro na nagpabalik sa mga Israelita sa kanilang bayan at nag-utos itayo ang templo. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 7 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa Kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang. Ang iniwan naming Siyon ay aming maaalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Tugon, kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos, nang sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon yaong paksa, niyong nais nilang awit. Tugon, kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Tugon, kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Tugon, kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Noong tayo'y lugmok sa kasalanan,
ang Diyos ang unang kumilos para iligtas tayo. Binuhay niya tayo at pinangakuan ng kaluwalhatian ng langit. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa ating pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ang Diyos para sa atin noon pamang-una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Kamu'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kaniyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nanalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kaniyang anak, hindi upang hatulang parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama
ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kaniyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Good morning! Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon dito sa ating munting sambayanan sa Cluster Faith, na kung saan napapabilang ang 4 na kapilya. Ang kapilya ng Mother ng Teresa ng Calcutta, ang kapilya ni San Juan Bautista, ang kapilya ni San Roque, at ang kapilya ni Saint Louis de Montfort. Tayo ay isang sambayanan na nagkasama-sama at nagkakatipon-tipon dahil tayo ay mayroong misyon. At ang ating misyon bilang isang simbahan ay abutin ang mga nasalaylayan, paglingkuran ang hindi pa napaglilingkuran, ipahayag ang magandang balita sa mga taong hindi pa nakarinig nito, at ipadama ang kagandahang loob ng Diyos at ang kaniyang pagmamahal, lalo na sa ating mga kapatid na higit na nangailangan. Tayo ay nagnanais na ang misyong ito ay ating maipahayag at maisagawa. At sa pagmimisyong ito, alam natin na ang nagbibigay lakas sa atin ay ang banal na Eucharistia. Ang mga salita ng Diyos, ang katawan at tugo ng ating Panginoon. Ganon din ang ating mga magagandang ugnayan sa bawat isa, ang siyang ating mga inspirasyon upang maging matatag ang ating pagmimisyon. At sa pagdiriwang ng banal na misang ito ay ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga papuri at mga pasalamat. Sa gitna ng mga maraming kahirapan sa buhay, patuloy pa rin tayong nakakatanggap ng mga biyaya. At alam natin na mga biyayang ito ay nagmula sa kagandahang loob ng Diyos. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Sa banal na misang ito, tayo rin ay dumudulog sa Kanya. Alam kasi natin na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At alam natin na hindi tayo nakasisiguro sa ating buhay. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin habang tayo ay nagdiriwang ng banal na misa. Hindi tayo sigurado kung anong mangyayari sa atin pagkatapos ng misa. Hindi tayo sigurado kung buhay pa ba tayo bukas ng umaga. Hindi natin sigurado kung ano ang mangyayari sa ating buhay sa susunod na mga araw. Ang tanging nakaalam lamang niyan ay ang ating Diyos. Kaya tayo ay dumudulog, lumalapit sa Kanya, humihingi ng tulong at gabay. At naway patuloy tayong gabayan ng Diyos, naway patuloy tayong tulungan ng ating Panginoon. At higit sa lahat, diringgin niya ang ating mga panalangin, ang ating mga hinihingi, kung ang mga ito ay para sa ating kabutihan at sa ating kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma.
At sana ang Kwaresmang ito ay, ang kahulugan nito ay hindi natin kinakalimutan. Siguro, sasabihin ninyo na si Father Sam parang pirated na CD. No? Alam, pabalik-balik, pabalik-balik, pabalik-balik. Talagang balik-balikin natin ang pagpapaliwanag kung ano ang Kwaresma para ito ay lubos nating maunawaan. At kapag pabalik-balik natin itong naririnig, ito ay hindi natin makakalimutan. Talagang marirecord yan sa ating mga isipan at sa ating mga puso kapag pabalik-balik at paulit-ulit nating naririnig. Tingnan ninyo ang mga bata. Na-observe ko yon kay Kathleen, no? Si Elsa, anak ni Kuya Jess. No? Palagi niyang pinapanood ang Baby Shark. Sunod-sunod yon na mga kanta, na series ng kanta. No? Pag after ng Baby Shark, alam niya kung ano, Monkey Banana daw ang sunod. Pag after ng Monkey Banana, alam niya kung ano ang kasunod. Kasi araw-araw, yun yung paulit-ulit niyang nakikita at naririnig. Kaya na-memorize niya kung ano ang makasunod na mga awit at mga sayaw na kanyang napapanood. Kahit yung mga aksyon, alam na alam niya. Kasi palagi niyang paulit-ulit na napapakinggan at nakikita. Ganon din tayo kapag paulit-ulit nating naririnig, magre-record sa ating mga isipan at hindi natin makakalimutan. Kaya muli, ang panahon ng Kwaresma ay 40 araw na paghahanda. It is a 40-day preparation before ng mahal na araw. At bakit pinaghahandaan natin ang mahal na araw? Dahil sa mahal na araw, muli nating gunitain, muli nating alalahanin at ipagdiwang ang pagpapakasakit, ang kamatayan ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. At bakit paghahandaan natin itong kanyang pagpapakasakit, kamatayan sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay? Dahil dito niya ipinahayag ang kanyang dakila at tunay na pag-ibig. Ibig sabihin, pinaghahandaan natin ang pag-ala-ala at pagsasariwa kung paano tayo minahal ng ating Diyos. At yan ang mga narinig natin sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma. At ang ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma ay tinatawag nating, ano ang tawag natin sa ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma? Tinatawag nating Laetare Sunday. Ito ay katumbas ng ika-3 linggo ng panahon ng Adbyento. At ano ang tawag natin sa ika-3 linggo ng panahon ng Adbyento? Na kung saan nagsusuot din tayo ng pink o rosas na kulay, ay ika-3 linggo ng panahon ng Adbyento ay tinatawag nating Gaudete Sunday. Ang ibig sabihin ng Gaudete is joy, magsaya. Dahil malapit na ang araw ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Malapit na ang araw na muli nating gunitain ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak upang maging isang tao katulad natin at makipamuhay kasama natin. Ang ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma ay tinatawag nating Laetare Sunday. At ano ang ibig sabihin ng Laetare? Rejoice. Ang Gaudete, joy. Ang Laetare, rejoice. Magbuni. Panahon ngayon ng Kwaresma, bakit tayo'y magbuni? Bakit tayo'y mag-rejoice? Karapat-dapat lamang natin na ipagbuni
ang araw na ito dahil nalalapit na ang mga araw na kung saan ipahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Napaalalahanan tayo kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. Sino hindi ang magbuni kung pag-ibig ang ating pag-uusapan? Di ba? Kapag in love tayo, palagi tayong nakangiti. Kapag alam natin na merong tunay na nagmamahal sa atin, tayo ay nagbubuni. Talagang inspired ang ating araw kapag in love tayo. Diba? At nalalapit na ang mga araw na muli nating gunitain kung paano tayo minahal ng Diyos, kung paano tayo inibig ng ating Panginoon. Kaya karapat-dapat lamang na tayo ay magsaya, karapat-dapat lamang tayo ay magbuni, karapat-dapat lamang na tayo mag-rejoice dahil sa pag-ibig na ito ng Diyos. Ano ang sabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa? Napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig na iniukol ng Diyos sa atin. Talagang masagana ang habag at awa sa atin ng Diyos. Diba ilang beses na tayong umiyak sa harapan ng Diyos at nagmamakaawa, humihingi ng habag sa Kanya, at tayo ay Kanyang kinahabagan. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, many times that we experience the mercy and goodness of Jesus, of our God. Kahit ilang beses tayong nagkamali, kahit ilang beses tayong nagkasala, ang Diyos masagana pa rin sa Kanyang habag at pagpapatawad sa atin. O ilang beses na tayo nangumpisal mula nung tayo ay bata pa. Many times already. And God, for many times, forgives us also. Maraming pagkakataon na tayo ay lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran. At tayo ay Kanyang pinatawad. Kaya, talagang totoo at tumpak ang sinasabi ni San Pablo na napakasagana ng pag-ibig ng Diyos, ng habag ng Diyos sa atin. At paano tayo minahal ng Diyos? Paulit-ulit na natin ito sinasabi. Wala pang nakagawa nitong klaseng pag-ibig na Kanyang ipinahayag sa atin. May nagpasa na ba ng krus, mabigat na krus, dahil sa Kanyang pag-ibig para sa atin? Siya lang. Tiniis niya ang mga matutulis na tinik na ikorona at ipinatong sa Kanyang ulo dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Ilang beses siyang nadapa sa Kanyang pagpapasa ng krus, subalit pinipilit niyang bumangon upang makarating siya sa bundok ng Kalbaryo. Dahil sa bundok na iyon ay ipahayag niya muli kung paano niya tayo minahal sa pamagitan ng Kanyang pag-alay ng Kanyang buong buhay. Talagang tiniis niya ang mga pahiya sa Kanya, ang lahat ng mga pahirap sa Kanya, ang paghahagupit, ang pag-aalimura, at lahat ng mga pasakit ay tiniis ng ating Panginoon. Nakita natin sa movie na The Passion of Christ kung paano siya talaga naghirap para sa atin. Because of His love. At higit sa lahat, talagang inialay niya ang Kanyang buong buhay sa krus. Dinipa niya ang Kanyang makamay sa krus dahil sa pag-ibig sa atin. Kaya minamahal na kapatid, ang krus ay hindi lang tanda ng ating pagkamakasalanan, kundi ang krus ay tanda ng tunay na pag-ibig. Para sa akin, ang tunay na simbolo ng pag-ibig ay hindi heart, hindi puso.
Dahil ang puso ay humihinto ang tibok kapag tayo ay mamamatay. Ang pag-ibig ng Diyos sa krus ay hindi humihinto dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya parang napakaganda sa pagninilay ko, napakaganda na ang bawat tahanan ay mayroong crucifix kung pwede lang sa bawat sulok ng bahay. Para kahit saan tayo lumingon kapag nakita natin ang crucifix, maalaala natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Kung paano tayo inibig ng Panginoon. Na talagang nag-alay siya ng kanyang buong buhay para sa atin. At sana tuwing makita natin ang crucifix, doon tayo huhugot ng ating lakas sa panahon na tayo ay nanghihina. Kapag meron tayong mga problema, doon sana tayo huhugot ng lakas na maalaala natin ang taong iyan ay handang dumamay sa akin. Ano man ang mangyari sa aking buhay dahil ako ay lubos niyang minamahal. Ang taong iyan, kahit ilang beses akong nagkamali at nagkasala sa kanya, subalit hindi niya ako sinusumbatan sa mapagkamali na aking nagawa. At handa niya akong pinatawad dahil sa aking pag-ibig sa kanya. Hindi siya katulad ng pag-ibig ng inyong asawa. Inaaway kayo ng inyong asawa kapag meron kayong pagkakamaling nagawa. Kung minsan hindi ka pinapansin ng iyong asawa kapag ikaw may kasalanan o pagkukulang. Kung minsan makarinig ka ng masakit na salita sa iyong asawa. Pero minahal mo siya. Hindi din yan katulad ng pag-ibig natin sa ating mga anak at pag-ibig ng mga anak sa atin. Kahit mahal natin ang ating mga anak, subalit kung minsan sinusuway tayo. Kahit minamahal natin ang ating mga anak, subalit kung minsan, hindi nila tayo sinusunod. Kung minsan nagagalit sila sa atin kapag pinagsabihan natin sila. Subalit siya, wala tayong marinig sa kanya. Patuloy pa rin siyang nagmamahal sa atin. Patuloy pa rin siyang nag-aalay sa atin. Kaya nga, tayo ay pinalalahanan nitong ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma, na kung ang Diyos ay dakila ang kanyang pagmamahal sa atin, sana mahalin din natin siya. Sana ibigin din natin ang ating Diyos. Kung tayo ay number 1 sa kanyang puso, sana siya din ay number 1 sa ating buhay. Hindi sana siya number 2, hindi sana siya number 3, hindi sana siya kung kailan lang natin siya maalaala, kundi palagi sana natin siya naalaala dahil siya ang pinaka-number 1 sa ating puso at sa ating buhay. At paano natin ipahayag ang ating pagmamahal sa Kanya? Sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan at sa pamagitan ng pagpapatibay ng ating pananampalataya. Yun yung paalala sa atin ng ating Ebanghelyo. Tinuruan na tayo na gumawa ng kabutihan, dinadala na tayo sa liwanag, subalit we choose to live in darkness. Diba? Alam na natin na itong gagawin natin ay masama, subalit gagawin pa rin natin. Alam natin na itong gagawin natin ay hindi sa ikabubuti, but kung minsan tinatanong natin, bakit patuloy nating ginagawa? Kaya nga ang ating buhay araw-araw ay laban talaga ng kasamaan at kabutihan. Ang ating pang-araw-araw na pamumuhay mula pagising natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin sa gabi ay laban ng demonyo at laban ng Diyos. O pagkagising pa lang natin, na late na tayo ng gising, ang anak natin ay malate na. Sabi ng demonyo, magmura ka, murahin mo sila kasi di pa sila nakagising. O nagmura ka, pagkagising pa lang natin, imbes na manalangin tayo, sabi ng Diyos, manalangin ka muna, mag-sign of the cross, magpasalamat ka sa buhay na ibinigay ko sa iyo. Inuna natin ang pagmura. Di, panalo talaga ang Diyos. Pagkagising at pagkagising natin,
Nanalo na talaga ang demonyo. Habang maghapon, laban ng kasamaan at kabutihan ng ating buhay. At ngayon tanungin natin ang ating masarili, sa pang-araw-araw kong pamumuhay, sino palagi ang panalo? Ano palagi ang panalo? Ang kasamaan, ang kabutihan, ang Diyos o ang demonyo? At sa ating buhay, sino ang nais nating panalunin sa ating buhay? Di ba ang pangarap natin, walang iba, kundi sana ang Diyos. Kaya nga, tayo ay inaanyayahan na sana pagsumikapan natin na ang Diyos ay palagi nating panalunin sa buhay. Dahil itong Diyos na ito ay lubos na umiibig sa atin. Mga minamahal na kapatid, napakasagana ng habag ng Diyos. Napakadakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ikaw, mahal mo rin ba siya? At kung mahal mo siya, paano mo ipinapahayag ang pagmamahal na ito? Amen. Tumayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan na may yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ang krus ni Jesus. Ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Purihin natin at ipagdangal siya. Mag-alay tayo ng mataimtim na panalangin. At sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang puot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglingap, madama nawa ng mga may sakit at nagdurusa ang mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kami lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming umibig. Turuan mo rin kaming laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa na iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman, aming para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang makaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno
ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa'yo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa'yo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, mga paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Shelley Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lector and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna, sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon ay ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Paalala, inaanyayahan po ang lahat na makibahagi at makilahok sa isinasagawang daan ng cross sa bawat kapilya. Ito po ay iikot sa inyong mga area at nawa po ay inyong pagbuksan ang inyong mga tahanan para sa gawain na ito. Sa darating na March 17, 2024, linggo ay magkakaroon ng youth formation, team building, and DSPP recollection sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon at susundan ito ng banal na misa sa Woodcraft Bayanihan. Ang bawat kapilya ay inaasahan na magpadala ng 5 o higit pa na kabataan na edad ng 14 years old and above. Sa March 20, 2022 and 23, 2024, ay magkakaroon po tayo ng mission station pabasa. Mag-uumpisa po ito sa March 22, 2024, Biyernes sa ganap na ika-3 ng hapon at magtatapos sa March 23, 2024, Sabado, sa ganap na ika-3 ng hapon sa bodega sa tahanan ni Maria. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule ng bawat kapilya. March 22, 2024, Friday,
Cluster Hope, 3 p.m. to 5 p.m. San Lorenzo Chapel, 5 p.m. to 7 p.m. Manawag Chapel, 9 p.m., 7 p.m. to 9 p.m. St. Joseph Chapel, 9 p.m. to 11 p.m. Piña Francia Chapel. Cluster Faith, 11 p.m. to 1 a.m. St. Louis de Montfort Chapel, 1 a.m. to 3 a.m. San Juan Chapel. 3 a.m. to 5 a.m. San Roque Chapel, 5 a.m. to 7 a.m. Calcota Chapel. Cluster Love, 7 a.m. to 9 a.m. Kalungsod Chapel, 9 a.m. to 11 a.m. Lourdes Chapel, 11 a.m. to 1 p.m. Perpetual Chapel, 1 p.m. to 3 p.m. St. Clair Chapel. Sa darating naman na March 24, 2024 ay Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Kaugnay po nito ay ang mission station po ay tutulong muli sa pagpapa-order ng mga palaspas. Sa mga nais po na umorder o bumili ay makipag-ugnayan na lamang po sa inyong mga chapel leaders. Ito po ay pre-order. Ang lahat ng order ay kukolektahin ni Kuya Jess 1 linggo bago ang Palm Sunday. Ilang paalala po, sa mga nais po na magpamisa tuwing linggo ay magkakaroon na po tayo ng donation sa bawat pamisa. Ibibigay niyo po ang inyong donasyon sa commentator or sa maglilista ng mga pamisa. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. So again, reminders sa ating mga leaders tungkol sa ating youth formation sa darating na linggo. No? So magpadala po tayo ng ating makabataan, edad 14 pataas, doon sa Woodcraft Bayanihan. Karoon po tayo ng team building at kanilang recollection at pagdiriwang ng banal na misa. No? So magsimula ang gathering ng kabataan sa ganap na 8:00 ng umaga, doon sa Woodcraft Bayanihan. At paalala po, yung gusto na magkaroon ng palaspas, mag-order na po kayo sa inyong mga chapel leaders at ang ating deadline ng ating mga order ay sa darating na linggo, no? March 17, no? Yun po yung pagtanggap ng ating ilang umorder ng ating palaspas. So mag-coordinate na kayo sa inyong chapel leaders, no? Tapos ang ating pabasa ay next week na sa Sabado at Linggo. Dito po gaganapin ang ating pabasa, no? At hopefully bukas o sunod na mga araw ay mailalagay na natin ang trompa, no? Para sa ating pabasa. So mag-practice na tayo ng katakanta kasi nakatrumpa po iyan, no? Buong mission station ang makarinig ng ating awit, no? Para sa ating pabasa, at yan ay sa Biyernes. Magsimula po tayo dito gaganapin sa ganap na 3:00 ng hapon hanggang sa Sabado ng 3:00 ng hapon. No? So yung mga mag-sponsor, yung schedule ng pabasa, so magdala po tayo ng ating kape, magdala din tayo ng pwede nating makain, no? Maghiram pala tayo, Kuya Ronnie, ng tent, ilagay natin doon sa labas para doon natin ilagay ang ating pakain, no? Para hindi tayo madisturbo dito sa loob ng ating kapilya para sa ating pabasa, no? So kung sino ang nais na dumalo sa ating pabasa, so sa next week, no? Friday at saka sa Saturday. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat. Happy Sunday.